tatanggalin namin ni hapon tong tanim naming papaya at ilipat na lang po namin sa paso. Parang kailan lang no naitanim ko to, ngayon mga auntie napakalaki na, mas malaki pa sa akin. Dahil meron pong winter season dito sa Japan, kaya mahirap po mag-alaga ng mga ganitong gulay. Ito sa amin kapag winter, umulan po ng snow. Kaya kapag meron po kami mga tanim na gulay sa labas, ay may posibilidad po na mamatay. Kaya sabi po ng asawa ko, ay lipat na lang po namin tong papaya dun sa paso. Para kapag taglamig na, ay lipat na lang daw po namin tong papaya sa loob ng bahay. Hindi ko alam kung tama ba tong desisyon namin ng asawa ko mga auntie. Gumamit na nga ako dito ng pala para matanggal namin dito sa lupa. Kapit nga sa akin si Hapon at tinulungan niya ako dito magbunot. Habang pinapala ko yung lupa, ay nag-iingat po ako dito mga auntie. Kasi mamaya ay maputol ko yung pinakaugat. Hindi naman mahirap bungkalin yung lupa dahil malambot naman po ito. Bigla nga ako naawa dito sa tanim kong papaya nung nabunot na namin dun sa lupa. Inuhat na nga po ng asawa ko at ilalagay po namin sa paso. Naka-stress mga auntie kasi hindi ko alam kung mabubuhay ba to o hindi. May nabasa nga po pala ako sa comment section, sabi nila ay bawal daw po maglagay ng papaya sa loob ng bahay. Kung nasa probinsya pa lang po ako ng mga auntie ay naririnig ko na po yung mga ganyang pamahiin. May mga nagsabi pa nga na bawal din daw po magtanim ng papaya kapag sa tapat ng bintana. Magtataglamig na po dito sa Japan, kaya naisipan po namin ng asawa ko na ilipat na lang po itong papaya dun sa paso. Ganito na nga po kalaki itong papaya nung inilipat na namin. Dito po sa lugar namin, kapag wala po kami sariling greenhouse, ay may hirapan po talaga kami magbabuhay ng mga ganitong klaseng gulay. Ang papaya ay pwede lang po itong itanim dun sa mainit na lugar. Kaya po sa atin sa Pinas na nabubuhay po ito kahit gano'n pa katagal. Kaya nga po pala ako nagtanim ng papaya kasi akala ko kapag 4 months na po ay pwede na po mamunga. Akala ko lang pala yun mga auntie. Laki-laki. Ito nga rin po palang tanim kong papaya, nakakatuwa mga auntie kasi meron na po siya mga bulaklak. May nabasa nga rin po pala ako sa comment section, sabi po nila itong tanim ko daw na papaya ay baka daw po lalaki. Paano po kaya yun? Kasi hindi pa ako marunong tumingin kung babae o lalaki itong tanim kong papaya. Basta ang alam ko lang po ay nag-i-enjoy po ako magtanim ng mga ganitong klaseng gulay. Pero kapag sa kalabasa naman po ay marunong po akong tumingin kapag babae o kaya naman lalaki. Nailagay na nga po namin sa paso at nalagyan na rin po namin ng tubig. Kaso nga lang po mga auntie, kinabukasan pagkatapos namin ilipat sa paso, eto na po yung itsura niya. Nalanta nga yung mga dahon, pati na rin po yung mga bulaklak. Bigla ako naawa dito sa tanim ko, sana hindi ko na lang nilipat sa paso. Sayang talaga mga auntie kasi namumulaklak pa naman tong tanim kong papaya. Bukod sa lahat, ay gusto ko rin po tong makita kung magkakaroon siya ng bunga. Napakalaking sayang dahil gusto ko pa naman magluto ng tinola. Sa susunod na taon kapag magtatanim ulit ako ng papaya, ay hindi ko na po ilalagay sa lupa. Diretso ko na po ilalagay dun sa paso para kapag winter, ay pwede na po natin siyang ilipat sa loob ng bahay namin. Bandang hapon naman po, ay ganito na po yung itsura ng aking papaya. Feeling ko mamatay na po itong mga auntie. Kawawa naman, sana pala hindi ko na lang po nilipat sa paso. Bawat oras nga po, ay dinidiligan ko po itong papaya natin mga auntie. Baka sakali ako na baka maging masigla siya ulit. So ito na nga po yung update ko pagkatapos ko pong mailipat sa paso. So yun lang po mga auntie, maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and bye-bye!